Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's... Ito mga kababayan, update tayo dito sa kapatid ni Pokwang. Humarap sila sa tanggapan ng Land Transportation Office. Itong driver, yung kapatid ni Pokwang na nambato, na sangkot sa insidente ng pananakit sa isang lalaking nagtutulak ng kariton. Matapos ang masusing pagsusuri, tuluyan nang nirevoke ng LTO ang driver's license ng nasabing motorista. So hindi na po siya pwede magmaneho. Wala na po siyang lisensya, hindi na po siya pwede magmaneho. Total, mayaman naman siya. Pwede pwede na kumuha na lang siya ng driver. Di ba? Kasi pag ganyang klase ang driver, masyadong mayabang, marami makakaawa yan. Kaya kaysa naman na mapaaway at mang-away na mang-away at madamay itong si Pokwang. Kasi si Pokwang mga kababayan niya humingi ng tawad di ba? So, mas maganda na lang natanggalan ng lisensya para hindi na makapag-drive. At total, big time naman ito, mayaman naman, di ba? Kuha ka na lang ng driver. Parang si Francis Leo Marcos. Di ba, nirevoke din ng LTO yung kanyang lisensya. Sabi niya, ay nako, okay lang sa akin na hindi ako mag-drive. Marami akong pera. Kukuha ako ng driver. Sabi ni Francis Leo Marcos, di ba? Sabi, galit na galit kay kay Ilacan Nilaw So ito naman, ganun din, tinanggalan ng lisensya para hindi na maulit yung mga ganyang klaseng insidente. Kasi napaka-irresponsable. At sana, maging lesson ito para doon sa mga motorista na pairali ng disiplina, respeto, at maigpit na pagsunod sa batas upang mapanatili ang kaligtasan ng bawat isa sa kalsada. Kasi ang dami talagang ang dami ngayong yung mga kamote. Lalo-lalo na, pasensya na yung sa ibang nakamotor Ako nagmomotor din naman ako. Pero kapag ako nagmomotor, hindi ako sumisingit-singit ng gano'n. Nakakatakot di ba? Siyempre isipin mo yung yung kaligtasan mo, pero iba talaga sumisingit Minsan, nakasignal ka ng kakanan, sisingit pa doon, talagang sisingit sa kanan mo. Pag nahagip mo, kasalanan pa. Kasalanan ko pa, pag nahagip ko yun. Diba, maraming kamote rider talaga. Kaya sana matuto tayo ng disiplina. Saka respeto naman doon sa mga kapwa natin motorista. Kasi yung mga tulonggis dyan, yung mga kamote, mga walang respeto yan Eto naman, yung kariton ang pinagdiskitahan. Siguro kung may nakaalitan itong mga malalaki ding sasakyan, naka-Toyota Hi-Ace Siguro kung may nakaalitan ng mga big time din, siguro tiklop to. Matapang lang siguro dahil kariton Di ba? Kaya siguro mangangalakal, kaya siguro yun lang ang kaya. May nangababasa nga akong comment na wala, ganun. Hanggang ganun ka lang. Porque mahirap yung yung magkakariton ganyan ka. Subukan mo kaya na makaalitan yung mga big time din sa kalsada. Baka tupi ka. Sabi ng ilang mga nababasa ko mga comment. So yan. Sorry. Wala ka na lisensya. Hanganap ka na lang ng driver. Kunin mo si Pokwang. Kunin mo si Pokwang na driver. Magaling ata si Pokwang mag-drive at maingat ata sa kalsada si Pokwang. So yan mga kababayan tuluyan ang pong na-revoke ang lisensya na itong kapatid ni Pokwang na nasangkot sa pananakit doon po sa magkakariton. Isa pa noon nakakaawa yung bata, iyak ng iyak kasi nakita niya yung ginawa nung tulonggis na to Di ba? Kawawa yung bata at iyak ng iyak. So, ayan po. Nabigyan na po ng hustisya. Ito nga pangyayari ng pananakit dito po sa magkakariton. Okay. At ito mga kababayan, update naman tayo kay Bato de la Rosa. Nasaan na ba si Bato de la Rosa? Ito po. Ayan nagkita daw sila ni Torion. Ayan mga kababayan. Nag-usap sila. Hindi man lang na umupo. Ba't hindi ka? Nag-usap sila nakatayo. Ba't di man lang kayo umupo at mag-usap na maayos? Hindi yung nakatayo lang. Halatang yan
Halatang gusto niya lang ng ano eh, gusto niyo maaligaw ang ano eh, mailigaw ang mga otoridad eh. 'Di ba? O, kasi tingnan mo diyan pa sila tumayo sa ano, sa may ano ba nakasulat diyan. Oh. Siyempre, pag nakita mo yan, malalaman mo na kung saan lugar. Eh, siyempre, hindi naman ipapaalam ni Bato kung nasan siya. Nagtatago nga eh. So, ito mga style na itong dalawa na to. Parang totoo eh. Ay, mga style niya parang totoo eh, no? Ayan, no? Hindi nga natin alam kung bago tong picture na to o matagal na itong picture na to eh. Wala naman nakalagay na date eh, di ba? Pag mag-uusap kayo, umupo naman kayo. Mangangalay kayo niyan, nakatayo kayo. Mahaba-habang kwentuhan yan eh. Hindi natin alam kung saan yan. Hindi naman kasi sinabi kung saan. Ayan o. Senator Bato at Tony Torrio nagkita. Ibinahagi ni Attorney Israelito Torrio na nagkita sila ng kanyang kliyente si Senator Bato de la Rosa. Kasi tinatanong siya, nasan ba si Bato? Eh di niya sinasabi. Ito, naglabas na lang siya ng picture at kunwari, para maipakita kung nasan si Bato at hindi nagtatago si Bato o nandito sa Pilipinas si Bato. Di ba? So yan, mga kababayan, mga style eh. Mga style, bulok. Isa na naman itong ano eh. Ano man tawag doon? Para manlito. Para manlito doon sa mga otoridad. Ayan o, kasi di ba nagtatago ka? Siyempre, hindi may lalabas yung picture na kung nagtatago ka. So ano lang to, diversion para malito. Pampalito din, pampalito lang yan. So sabi raw ni Torion, Senator, laban lang tayo para sa bayan natin ito. Hinahanting ka pa rin. Senator, ingat palagi ha. How sweet naman. Sweet naman. Konsentidor din tong abogado na to eh, no? Talagang sinasabi pa niya na wag magpapahuli, magtago. Ayan nga, hinahanting ka pa, Senator. Ingat palagi, huwag ka magpapakita ah. Laban lang, tago lang. Ayan ang sinasabi ni Torion. Basahin ko lang ilang comment ng ating mga kababayan. Bato, the legendary Pugante. Good luck, Bato. Kaya now, ikaw na si itago mo sa Bato. Ayan. Tapos ito, tama to. Kahit hindi nagtatrabaho, sumasahod. Pero mo nagtatago ka na, sumasahod ka pa. Ibang klase, no? Tayo. Malate lang tayo, may kaltas na tayo eh. Di ba? Malate tayo ng ilang minutes? 5 minutes o 15 minutes? Isang oras na kaltas natin eh. Baka nga half day na agad tayo eh. Pero ito hindi pumapasok pero sumasahod. Wow, sarap ng buhay ng mga to eh, no? Sarap buhay ng mga ito. O takbo, bata, takbo. O parang edited. Guys, hindi naman edited. Sa tingin ko hindi edited ito. Kaya lang, diversionary to. Diversion. Malamang nakunan to matagal na. Nilabas lang nila ngayon para kunwari, alam nyo na. Kasi nagtatago ka nga eh. Tapos ilalabas mo yung picture kung saan kayo. Ayan o. Siyempre pag nakita yung naka-background sa kanila, alam na kung nasan si Bato. So ano lang yan, diversion lang yan. Kunyari nandyan pero hindi mo alam, nandun na pala. Nagbabackdoor na. Wag ka pa huli, Sen. Labas ka na. 2028. O sa 2028 ka na lumabas. Sabi ni ng isang kababayan natin. So yan mga kababayan isa pang update. Eto namang si Atong Ang. Ayon kay Remulla, John Vic Remulla ay posibleng arestuhin na dahil daw solid ang ebidensya. It's gonna be a busy 10 days before Christmas. One, we're anticipating an Atong Ang arrest. We're gonna arrest him and 31 others. I think in the next 3 days, we're gonna get one warrant. We expect an arrest warrant for him any day now. Ito na naman sila eh. Ito na naman to, magkapatid na to eh. Si Boying Remulla, ito pong ombudsman, nagsalita, sabi niya dati, bago magpasko, bago 15 bago magpasko, may maipakukulong tayo. May sinabi nga 15 eh. May lampas na 15,
Magdi-18 na, magbe-birthday na ako, wala pa nakukulong. Wala pa nakukulong si Boyeng Rimulya, si Ombudsman. Di ba? Tapos eto na naman, oh, si John Vic naman. Makukulong na raw si Atong Ang. Eto na naman yung mga puro kwento. Alam niyo sir, mga Rimulya, mga sir, dapat wag na lang kayo magsalita ng ganyan. Arestuhin, ikukulong, Bago magpasko, may kukulong na tayo dito sa ano man yan sa flood control. Si Atong Ang makukulong, lalabas na warrant of arrest. Meron pa tayong makukulong o ma-aresto itong 31. Tapos bagong taon na wala pa rin. 'Di ba sana na lang, wag na lang magsalita. Gawin na lang ng maayos yung trabaho. 'Di ba? Saka na lang maglabas ng comment, magsalita kapag nandiyan na. May press con. Gayahin niyo si dating DILG Secretary Abalos. Panay ang press con. Pag may nahuli, press con. At least, may nahuli na. Ito, wala pa nahuhuli. May warrant of arrest na parating na. May huli na tayo. 31 mahuli natin si Atongan, makukulong natin. Ito sino pa? Ito mga kasangkot sa flood control, makukulong natin yan. Magpapasko sila sa kulungan. Papasko na 7 days na lang Magbe-birthday na ako wala pa nakukulong. Mas maganda na lang, wag na lang magsalita. Mga sir, mga Rimulya. Di ba? Mag-alaabalos kayo pagka na-aresto na. Ayan na, sige na. Magsalita na kayo, mag-presko na kayo. Pero abang wala pa, wag na lang muna magyabang-yabang. Di ba? Nabibisit lang tao sa inyo. Puro lang kayo wento Ha? Ano ba yan? Bilang pagtatapos mga kababayan, daanan lang natin sinabi ni Harry Roque. Ito naman si Harry Roque, paulit-ulit Wala na ibang sinabi to Sabi ni Harry Roque, ang tunay na issue, bangag ka Marcos Jr., corrupt ka Marcos Jr. Ayan lang ang ano niya, ayan ang naratibo niya, wala na. Paulit-ulit, simula nung pumunta siya doon sa The Hague, sa The Netherlands hanggang ngayon, paulit-ulit, yan lang po paulit-ulit. Wala pong katapusan niyang bangag ka Marcos, corrupt ka Marcos, yun, wala na. Kaya nag-aaway-aaway sila doon sa sa The Netherlands Pati Humba, pinag-aawayan Ha? Wala, paulit-ulit lang ang naratibo na ito. Wala ba iba, Harry Roque? Wala ba iba? Isa pa rin to siya nagtatagwa, parehas ni Bato de la Rosa. Malapit-lapit na rin to Mga kababayan Konti na lang. Konti na lang. Bibit-biting ka na pabalik dito sa Pilipinas. Okay, so ilan po muna mga kababayan ang update natin. Tuluyan ng na-revoke ang lisensya ng kapatid ni Pokwang. Dahil ayon sa LTO, yan po ay hindi karapat-dapat konsentihin. At ito ay lesson na para pairali ng disiplina, respeto at mahigpit na pagsunod sa batas ng mga motorista. At eto naman si Torion at si Bato, nagdrama, nagkita, nag-usap. At meron pang paganto-ganto. Senator, ingat palagi ha. Ang sweet-sweet. Hinahunting ka pa rin, Senator, ingat. Sabi ni Torion. At eto mga kababayan, si Atong Ang aarestuhin na raw. Ay sabi ko nga, huwag ka nang salita na lang. Arestuhin nyo na. Pagka na-aresto nyo, saka kayo magpa-presscon. At least may resulta na. Hindi ngayon, puro kayo aresto, puro kayo ay kukulong. Wala naman nangyayari. Magbe-birthday na ako, wala pa kayo nakukulong. At eto naman si Harry Roque, walang kawenta-wenta. Paulit-ulit ang issue. Wala nang bago. Kaya ito, malapit-lapit na. Abangan nga natin to. Welcome natin pag bumalik to sa Pilipinas. Palutuan natin ang humba. Favorite na ito humba Pinag-aawayan nga nila doon sa The Netherlands yung humba Lulutuan nga kita ng humba kapag nahuli ka na, Harry Roque. Okay, so ilang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Ito ay sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.